Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang nagninilay po ako sa ating ebanghelyo, naalala ko po ang sikat na awitin ng grupong ABBA. Ano po yung sabi ng kanilang kanta? The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's her destiny. Sa lingkod ng kantang ito, makikita natin na iba talaga ang pamantayan ng tagumpay at kaligayahan na iniaalok ng mundo. Ibang-iba talaga ang paraan upang lumigaya. Kagaya ng sabi ng kanta, the winner takes it all. Iba ang pamantayan ng mundo. Iba rin ang siyang itinuturo ni Kristo. Kung ating titignan, may katotohanan yung awitin ng ABBA. Bakit? Sapagkat may mga tao, magiging masaya sila kapag nakuha yung kanilang gusto. May mga tao na sumasaya dahil nakikitang naghihirap yung iba. May mga taong masaya kapag gumagawa po ng kalokohan, kapag po gumagawa ng kasalanan. Kaya minsan naisip ko, kung masaya ang mga tao sa ganitong pamantayan ng buhay, paano pa kaya ang kanilang mararamdaman kung ang ginagawa naman nila ay ang sa side ng kabutihan? Naisip niyo po ba yon? Kung masaya tayo nakakapanlin lang, siguro mas masaya din kapag tayo lumalaban ng patas. Kung masaya tayong gumagawa ng kalokohan, sigurado mas masaya din kapag gumagawa tayo at pumipili ng tama at dapat. Kung masaya tayo sa pamantayan ng mundo, sigurado sasaya tayo sa halimbawa ni Jesus. Kaya nga po alam nyo, hindi po katakataka na maraming nakaaway ang Panginoon nung siya'y kasama natin sa lupa, sapagkat iba talaga yung kanyang pinapahalagahan. Iba yung kanyang values. Sabi, mantakin ninyo, paano ka sasaya kung naghihirap ka? Paano ka sasaya kung tumatangis ka? Paano ka magiging maligaya kung wala kang makain? Pero alam niyo, isang bagay po yung itinuturo ng talaan ng mga mapapalad. Bakit? Simple po lamang. Sa panahon ng pagtangis, sa panahon ng kalungkutan, sa panahon ng paghihirap at pangangailangan, isang bagay yung ating dapat panghawakan. Ano po iyon? Tayo ay mapalad, hindi dahil tayo ay nahihirapan. Tayo ay mapalad, hindi dahil tayo ay malungkot. Tayo ay mapalad sapagkat tayo ay nasa palad ni Jesus. Isang paalala, walang taong lumaban ng patas nang hindi nagtagumpay. Walang taong lumaban ng patas nang hindi niya nakamit yung kanyang paghihirap. Pero, alam natin ang maraming kwento ng loko, kaya nahirapan. Ng loko, kaya nakulong. Ng loko, kaya mas lalong naghirap. Alam niyo, sa panahon nating mas madali pong magkubli. Mag-post ka lang sa Facebook ng mukha kang masaya. Yun ang iisipin ng mga tao. Mag-post ka lang sa Facebook na parang ikaw yung inaapi. Yun po yung iisipin po ng mga tao. Diba? Napakadali po niyan sa Facebook eh. Sa panahong mas madali ang manloko kaysa ang magpakatotoo, ito po yung panawagan sa atin ni Kristo. Sa dulo ng lahat ng ito, tatanungin natin yung ating mga sarili, naging masaya ba ako? Tunay ba ako naging matagumpay? Kasi kung masaya tayong nanloloko, hindi hamak na mas magiging masaya tayo kapag tayo ay nagpapakatotoo. Kung masaya tayong gumagawa ng kalokohan, hindi hamak na mas magiging masaya tayo kapag pumipili tayo ng mabuti at dapat. Kung masaya tayo sa pagkukubli, hindi hamak na mas magiging masaya tayo kapag tayo ay namumuhay sa liwanag ng katotohanan. Sapagkat isa lamang ang dahilan, tayo ay mapalad sapagkat nasa palad tayo ng Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tatanungin po tayo ng ating ebanghelyo,
Anong pipiliin po natin sa ngalan ng kaligayahan? Ang kaligayahang inaalok ng mundo na panandalian o ang kaligayahang ibinibigay ni Kristo na pangmatagalan? Amen.